Hi guys! Welcome in this video. Ngayon, dito sa video na ito ituturo ko sa inyo ang isang tools na napakahalaga sa lahat ng internet entrepreneur at na mga marketer. Dahil itong tools na to, ito yung ginagamit para makita kung ilan yung pumupunta dun sa link na sinashare mo sa social site, sa email, so sa kahit saan, no? So ito yung tinatawag na bit.ly.com. Napakahalaga nito, marami nang gumagamit nitong Bitly. So ito din yung ginagamit ko para malaman ko kung ilan yung pupunta sa liko araw-araw. So ituturo ko sa inyo kung paano ba gamitin to. Ayun, yung Bitly ay isang shortener link, no? Ngayon simulan na natin kung paano mo gagamitin itong Bitly na to. Unang-una, pumunta ka sa bitly.com. Ayan. Pumunta ka dyan para makapag-sign in ka. And click sign up. So, pwede kang mag-sign up using your Facebook account, your Twitter account. Okay? Meron na akong account dito. So, ang gagawin ko is magla-login ako using my Facebook account. Ayan. Click ko lang yung sign in with Facebook. And pwede na ako makapagsimula. Ikaw din, pwede kang makapagsimula. Click mo lang din yung sign up. Yun, pwede ka na makapagsimula. Dito mo makikita kung ilan yung total clicks simula nung May 18 hanggang dito sa June 13. So, isang buwan. Ito yung total clicks ko ng isang buwan, 379. And ito yung dark traffic, yung mga referral, yung 140, and yung clicks sa location is 304, which is dun sa Philippines. Ayan, dito mo naman makikita yung mga top performing clicks na nangyayari. Yung pinaka-top ko is yung June 5, 52 clicks sa iba't ibang link. Katulad ng ito, 32 clicks. Ayun, sa isang araw lang 'yun nangyari, sa isang araw. Meron din mga low clicks naman, katulad nito 3 clicks lang. Ng June 14 is yung tig-iisang link. Ayan, dito makikita ko. So, paano ba gumawa nito? Unang-una, create mo lang itong create bit link lang. Then hanap, for example, pupunta ako dun sa site ko. Ayan, maghahanap ako ng ito, sabihin natin ito. So, ang kukunin ko lang is yung URL. So, ayan. Yung URL. Kunin ko tong URL na to. I-Control-C ko, copy. Then, i-paste ko dito, Control-V. Ayan. Then, simulan ko ng i-create. Yun, meron na pala siya. Pwede mo din siyang i-customize. Like for example, pwede kong i-customize ito. Ilagay ko is nawala ako bigla. So, ayan, i-save mo lang siya once na nakapag na-customize mo yung link na gusto mo. Ayan. For example, Nilianto Vlog. Parang ganun. Ilang ba yun? 114. Ganyan. Vlog 114. Pang 114 na vlog ko na. Yan, parang ganun. Pwede mo siyang i-customize. So, ganun lang kadali ang mag-share ng link, ng shortener link. So, malalaman mo din kung ilan yung nagkiklik araw-araw sa link mo na sineshare, no? So, ito yung kung paano mag-share dito sa desktop. So, tingnan natin kung paano ba gamitin yung BitLink
sa mobile. Ayan. Dito naman, katulad nung kanina, mag-sign up ka lang dito using your Facebook account and pwede na ako mag-login dahil meron akong account dito. Then, sign in ko ng Facebook. Ayan. Katulad lang din dun sa inano natin is i-create, ano ko lang siya, create bitlink. Then ipipaste ko lang to dito. Ayun, then create. Ayun na. So, dito naman, wala siyang copy na nangyayari. Pwede mo siyang click hold. Yan, may lalabas na copy link text. Or pwede, karamihan kasi sa mga Android and sa iOS and sa Windows, ang nakalagay lang dyan is copy. Minsan wala. Sa Windows, walang nakalagay. Windows Phone. Click mo lang siya. Then, click hold pala. Click hold. And then, mag-automatic na yon na mag-copy. Sa Windows Phone yun Dito naman sa Android is click hold. Then lalabas na yung copy. Copy link or share link. Kung share link naman, pwede mo nang i-share dito. But nahihirapan kasi yung karamihan na kung paano click hold lang. Yan. Tapos lalabas na is copy mo yung copy link text. Sa iOS naman, click hold, ang lalabas lang dyan is copy. Then, yun, copy lang. Or open, nakalagay open, copy. Then, yun lang. So, ganito kadaling gumawa ng ang tawag dito, ganito kadaling gamitin ang bitlink and ganito kadaling gumawa ng shortener link para makapag-share ka at para malaman mo kung ilan yung pumapasok sa link na sinashare mo sa Facebook o kahit sa anong social site or sa email naman yan, mga ganon. Okay? So, I hope may natutunan kayo guys and then gamitin nyo tong link na to. Ito pa pala. Once na shinare nyo to sa Facebook, karamihang nagiging problema kapag sinashare, nadodouble click, nadodouble copy nila yung link na yon. So, tingnan nyo yung ano na to, copy ko. Then, titingnan nyo lagi yung link. Like, for example, ng ganito, pag nag-copy ka sa social site, using your phone, then kinopy mo siya, then pinaste mo siya dito sa sa Facebook o sa kahit anong social site, ganito yung naging problema niya. So, ang solution lang dyan is titingnan mo na yung link kung tama ba. So, parang sa akin is naka-double paste siya dun sa. So, ang gagawin mo lang is delete mo lang yung isang. Delete mo lang. Yun yung tama. So, check nyo lagi kung tama ba yung link na sinishare nyo o hindi. Dahil magkakaproblema yan. Sasabihin nyo may problema dun sa bitlink. So, yun yung laging naging problema at nararanasan din ng team ko once na nag-share sila ng bitlink. Okay? Sana may natutunan kayo guys. Gamitin nyo itong bitlink para makita nyo kung ilan yung pumapasok sa link ninyo. No? Ito yung pinakamahalaga kasing ginagamit ng mga online entrepreneur, online marketer, and the affiliate marketer. So, ito yung pinakamahalaga na gamitin. So, yun lang guys. Sana marami kayong natutunan dito. And I hope na abangan nyo ibang video. And bye-bye.